Hello mga kabimeg, magandang araw po sa ating lahat. Ang dami naming naikutan sa buong Pilipinas at problema natin ngayong summer na to ang sobrang init ng panahon. In fact, today, ang forecast na init mula alas 12 hanggang matapos tayo ng alas 3 ng hapon ay nasa 42 hanggang 46 degrees centigrade. My goodness! Ang mga baboy natin ang pinaka-apektado kapag tag-init. Kasi number one, ang kailangan ng mga baboy na temperatura ay 18 degrees centigrade yung mga inahin natin at yung mga fatteners naman natin ay dapat na mga sa 21 to 25. So, sobrang init para sa mga baboy natin na mahakapal ang taba. 'Di ba? Ang taba ng baboy natin average sa 1 to 1.2 inches. So, sobrang hirap nilang mag-process ng init. At number two, wala silang sweat glands. Unlike mga tao na pwede tayong pawisan. So, yung ganitong init, na sobrang init sa kanila, at ang humidity, ang gusto ng mga baboy nasa 50% to 70%. Ngayon, ang humidity ay nasa 77% minimum. So, lalong kakalat ang bakterya, lalong nahihirapan sila mag-process ng init. So, sobrang hirap ang mga baboy nito ngayong tag-init. So, yan bantayan natin kasi kailangan maiwasan natin sila ay magka-heat stroke. So, yung summer management na yan na pag-usapan natin today. So, number one, yung summer management na yan nakaka-apekto. Number one, ngayong panahon na magbebenta tayo ng baboy, hinahabol na timbang ng baboy kasi Abril na, Mayo na, next week. Mag-harvest na yung mga baboy natin. Paano kung hindi kakain yung mga baboy na sobrang init? So, hindi natin may hit yung tamang target weights natin. Kadalasan kapag hindi kumakain yung mga baboy natin, bumabagsak ang timbang. So minsan ang kita natin na naapektuhan pag ngayong panahon ng bentahan. At kung target naman natin yung mga lechonin natin, nako lalong hindi aabot kasi ang mga lechoning baboy ay nahirapang kumain. Yung mga inahin na gustong paanakin ngayon ay sobrang apektado. Hirap magatas dahil hirap silang kumain. Kapag wala silang ganong kumain, sobrang init, nahihirapan sila magbigay ng gatas. So lahat ng yan ay problema natin. So i-manage natin. Number one, importante yung tamang pagpili ng premium na feeds. At ang BMEG Premium, we have prepared. Pinaghandaan namin itong summer management na to by intensifying our all-weather protection. Meaning all-weather, mulat tag-init hanggang taglamig, at tag-init hanggang taglamig or tag-ulan, meron kaming technology, dalawang technology na makakatulong sa mga baboy natin ngayong summer. Yung ating, number one, yung ating electrolyte balance. Alam naman natin na pag tag-init, talagang ang mga baboy ay lahat ng enerhiya nila ay napaprocess sa pag-manage ng init, no? So, kailangan importante yung energy i-boost mo with our electrolyte balance. Electrolytes with sodium, potassium bicarbonates, lahat ng yun ay nagmamanage sa internal cellular level ng mga baboy natin para hindi naagapan, hindi na si stress. So, we bring energy habang ang mga baboy natin nagmamanage. So, mas nakakalabas na ng init. At second technology natin na yung ating betaine technology. No, yung mga laman ng baboy natin kailangan hindi mag-water drip, no? Kailangan nag-retain ng water. At kapag magandang water retention ng mga cellular levels ng mga baboy natin, hindi sila babagsak timbang, hindi masisira ang kanilang metabolism, tuloy-tuloy ang gana ng kain, yung mga inahin natin nagagatas, tuloy-tuloy kahit mainit. Pero kailangan nating suplementuhan yung ating mga baboy ngayon. Kasi maaari nakakatulong yung feeds natin, pero sa sobrang init, we need to supplement. At sa panahong ito, though yung ating BMEG Premium ay meron ng protection sa electrolytes, maganda pa rin mag-supplement pa rin tayo ng mga electrolytes at dyan nakakatulong yung ating San Miguel Animal Healthcare Electrolytes. Niko? These are direct electrolytes na pinapainom mo sa mga baboy natin. Wala tong mga halo-halong mga hindi importante sa baboy. So, the pure sodium, potassium bicarbonates na talagang pag hinalo mo sa tubig ay makukuha kagad ng mga baboy natin. At makakatulong din, apart from electrolytes, yung ating ELEC-V ay bigyan din ng multivitamins. Kasi ngayong panahon na ito, yung multivitamins, lalo na yung B-complex, lalo na yung B12, ay nakakatulong para mas maganang kumain mga baboy natin. No? They will push the metabolism para gumanang kumain ngayong panahon na hirap kumain ng mga baboy dahil sa tag-init. So, yung mga supplements na ELEC-V at Multi-V ng ating San Miguel Animal Healthcare ay nakakatulong. Of course, aside from that, no, before tayo punta sa mga questions ninyo, yung mga manual support natin. Pag tag-init, ngayong alas 12 hanggang alas 4 ng hapon, make sure na paliguan mga baboy natin, di ba? Siyempre, sa sobrang init na to, ngayon, aabot ng 46 degrees centigrade.
kahit pa siguro maganda yung feeds mo, talagang kung sobrang init, baka talaga mapapaso yung mga baboy natin. Yung semento pa, nagre-reflect pa yan ng init. Yung roofing mo pa, kung hindi mataas, di ba? O kung hindi mataas, mababa masyado. Kung GI sheets pa yan, nako, sobrang init ng baboyan natin. So, suportahan natin sa pagpapaligo. Kung medyo hirap ang tubig ninyo, pwedeng mag-drip lang, no? Dito lang sa batok, i-drip nyo lang ng konti, mabasa lang to, palamigan na yung mga baboy. Tanggalin nyo muna kaharang sa hangin, may mga sako, may mga kung ano-ano, talagang lalong hindi makapasok yung hangin. Siguro ang tatanong kayo, Dok, paano ba malaman namin kung dehydrated yung mga baboy namin o nahihirapan na? Well, number one, yung nagpapant, no? Pag alam mong hirap na magpant, no? Tandaan natin dahil wala silang sweat glands, hindi lalabas yung heat nila through the sweat glands. So, they need to remove the heat through panting. So, pag sobrang taas ng init ng katawan, at lalo pa pag medyo mataas ang humidity, hirap silang huminga. So, magpapant sila. So, kailangan mong suportahan ng pagpapaligo pag alam mong hirap ng huminga. Pag nakabagsak na yung kanilang bibig sa sobrang paghihinga, naglalaway na sila, sobrang init na yan para sa kanila, kailangan nating suportahan, no? Yung pagpapaligo, pagpapahangin, yan talaga number one. Ano ba mga signs? Ayaw kumain, ayaw magpadede, walang dede. Yun yung mga kita mo kaagad pag summer heat, no? And then, syempre, nako, yung ayaw gumalaw, lethargic, no? Talagang pagod, ayaw kumain, ayaw man lang uminom ng tubig kahit alam mong gusto nila dahil sobrang kulang ng kanilang energy. Kasi nga nauubos paglabas ng init ng katawan, talagang yan ang mga kalaban natin. So, kaya wag hayaang talagang babagsak ng ayaw gumalaw. Noon pa lang, no? Bago pa lang dumating sa puntong yan, make sure natin na paliguan natin, basain natin, palamigin natin, at lalong ang technology ngayon, ang technique ngayon ay dapat pa konti-konti ang kain, no? Hindi pwede yung bultuhan ka, no? Tapos expect mo maganang kumain. Dapat pa konti-konti. Kung halimbawa, naka-lactating super inahinto ka sa mga inahing baboy, ang target mo 5 kilos. Hindi pwedeng kainin yan sa umaga, no? Kailangan hati-hatiin mo yan at lalong sa gabi doon mo ilagay. Hindi porkat hindi kumakain, wag mong bigyan ng feeds. Kasi maaring ngayon, walang ganong kumain yan, pero mamayang gabi, kapag ka lumalamig, ay doon siya kakain. So wag bawasan ang kain ngayon. Kung alam mong yan ang target na gusto niyang kainin, ilagay mo pa rin, expect na medyo mabagal siyang kumain pag mainit, pero magana pag gabi na. So yan yung mabantayan natin kasi ayaw natin na kung kailan bentahan ng baboy ngayong fiesta season, babagsak pa ang timbang ng baboy natin, and worst, baka ikamatay pa ng mga baboy natin yung summer stroke or yung summer heat stroke na tinatawag natin sa kanila. So hopefully, klaro po yun mga kabimeg. Bumili na kayo ng ating Combo Elec V at Multi-V. Importante yun. First aid preventive supplementation para maiwasan ang summer heat stroke sa mga baboy natin ngayong tag-init. Alright? Hopefully, rin na kayo sa mga tanong natin. I-type nyo lang yung question sa ating comment section at yung mga naunang mahabol natin hanggang alas 3 ng hapon ay sasagutin natin. No? So, let's go to our first question. Ready na ba? Our first question ay mula kay Reynaldo Camino. Ang tanong ni Ray ay, Doc, bakit po kaya ang baboy ko na fattener mahinang kumain? Abay, sino bang gustong kumain pag tag-init, di ba? So, kaya tuloy parang mabagal, lumaki, ano po bang dapat kong gawin? So, I think partly kung alam mong hindi mo na ma-manage yung init ngayon ng babuyan natin, si Ray ay kailangang i-manage natin kasi nga again, ngayong tag-init, normal na mabagal kumain. So kung gusto mo, medyo doon sa umaga ilagay yung bulk ng pagkain tapos konti lang ngayong tanghali or ngayong alas 4 pero again, mamayang alas 6 doon sila bandang kakain. Makakatulong again yung Elec V at ating Multi-V, again, for energy, pag pagod, pag may burst of energy, tatayo yan para kumain, plus pag meron pang Multi-V para maganang kumain, they will force the metabolism to eat, kakain yung mga yan. Pero ibang usapan naman yun, si Ray, pag may sakit na yung baboy natin. Kasi halimbawa, pag may sakit talaga, kahit hindi mainit, talagang ayaw kumain. So, pakicheck lang, ano ba mga palatandaan na may sakit? May lagnat ba, no? So pag maglagay ka ng thermometer sa kanyang puwitan, ay dapat hindi umaabot sa 39.5 degrees centigrade ang init ng kanyang katawan. So tingnan natin kung may lagnat ba, yung mata niya, no, ay medyo nagbumuta ba, nagli-lethargy ba, kahit malamig, mabagal gumalaw, pag tinulak mo, ayaw gumalaw, hindi responsive. So baka it's about time bigyan natin ng antibiotic. So mga ganyan,
paki-feedback lang si Ray at kung maganda, kung meron kayong BMED technician malapit sa inyo, patingin nyo rin, no? Para talagang ma-diagnose natin ng maayos. Alright? Hopefully, klaro yun, Sir Ray. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Angelita Corbito. Yung alagang po na 2 months old, Doc, mula nang pinalitan ko ng feeds from pre-starter to starter, malakas naman kumain at maliksi pero malambot ang dumi. Okay lang po ba ito? Okay, 2 months old, no? So basically, kung ito ay galing from birth, ito ay nasa start na ng pre-starter, no? Kung papasok ng 2 months, second month, or kung tapos na yung 2 months niya, going towards starter na siya. So, hopefully, BMEG Premium ito, sir, no? Kasi kung halimbawa, hindi ito BMEG Premium, talagang hindi namin, but sa BMEG Premium, kailangan talagang sa R&D natin talagang maganang kumain yan. So, ang question ko lang dito siguro ay, ano ba yung pinalitan at ano yung pinalit? So, kung halimbawa, puro parehong BMEG Premium lang, ay baka ipatingin natin sa ating mga technician o sa ating mga veterinaryo. Kasi nga, pag medyo ang dumi niya ay masyadong basa, iba kailangan nating bigyan ng gamot. No? So, marami tayong mga antibiotics sa ating San Miguel Healthcare. Pwede yung itanong doon sa ating mga tindahan, no? Yung mga kulay blue, bigyan din kaagad, no? Kasi nga, kapag bagong walay, talagang dahil nga nawala yung init ng nanay, yung gatas ng nanay, talagang kadalasan sa stress naglalagnat. Tapos pag starter naman, pag nilipat mo ng kulungan, dahil bago yung kulungan, lalo pa pag hindi mo disinfect yung kulungan, maaaring yung bacteria doon sa kulungan ay nag-uunahan doon sa baboy mong nilipat. So, yung mga stress na yun, nakakadagdag yun para magbasa ng konti yung dumi ng baboy natin. So, number 1, tingnan natin kung kailan mabigyan ng gamot, no? Pampag-control ng scouring niya. At number 2, kung alam mong medyo basa ang gamot, makakatulong yung ating electrolytes. Para hindi bumagsak yung katawan ng baboy, bigyan natin ng Elec-V, no? So yung antibiotic ng San Miguel Healthcare, kulay blue yon, tsaka yung electrolytes, Elec-V, sabay mo painom sa baboy natin for 7 days, no? Para makontrol yung scouring at maagapan yung dehydration doon sa basang dumi ng mga baboy natin. Hopefully, klaro yon at sana gumaling yung baboy natin. Let's go to our next question. Mula kay Ryan Romay. Doc, ano po bang dapat gawin sa inahin na 2 beses lang na AI pero di pa nabubuntis? Okay, very common question ito, Ryan. Especially because kung computein mo yan, Ryan, sa 2 beses na nagbintis yan, no? So that means siguro 21 plus 21. So mga 2 buwan na yan kumakain ng super inahin 1 na tig to 2.5 kilos to 3 kilos tapos ayaw maglandi, ayaw magbuntis. So, number 1, kung tingin mo, Ryan, maganda naman yung AI mo. Meaning, yung ibang binigyan ng similya ay nabuntis naman. Ito lang yung baboy mo ang ayaw mabuntis. Tingin mo, tama naman yung pagbigay mo, naglalandi, timing, tamang-tama yung landi, talagang nag-standing heat, tapos maayos naman yung pagkapasok ng catheter. Kumbaga, wala ka nakikitang mali doon sa AI procedure mo, ang problema nito ay yung inahin mo, okay? Ito yung lagi sinasabi sa seminar na 60-70% na problema natin sa pag-alaga ng baboy sa backyard ay yung mga inahin natin, pinipilit natin na gawing inahin ang babaeng hindi naman pang nanay. Diba? Pang fattener lang siya, pinipilit mong gawing nanay. Ano bang sa mga seminar natin, no? Kaya dapat pag may summer samahan, hog racing seminar sa inyo, umattend kayo kasi talaga nakatutok tayo dun sa breeder selection. Pag maliit yung breeder, no? May target tayo sa mga nanay, dapat hindi sila bababa sa 130 kilos at 7 to 8 months. Kumusta yung katawan nila? Kumusta yung genetics nila? Kumusta yung combination, no? Kasi ang mga magandang breeder pang nanay, yung mga landrace, large white, talagang hindi mo sila pahihirapang maglandi kasi maganda ang kanilang hormonal development. Pero kung fattener lang siya, pilit mong gawing nanay, hindi siya ready. Hindi ready ang kanyang hormones. So, kung tingin mo, Ryan, hindi ka sure sa nanay, medyo maliit, dahil problema, no? Medyo maliit yung kanyang ari, ang mga dede, hindi magandang development, ang paano, kasi yan ang mga problema pag mga fatteners na ginagawang nanay. Mas better na ibenta mo siya ngayon na mahal ang baboy kasi nga pestahin, baka pwede mong ibenta mo siya as culled sow, ihabol mo siya as marketable sow para makabili ka ng bagong dumalaga na talagang pang-inahing baboy. Yan, Ryan, ha? Invite ka namin sa aming super samahan. Alright, let's go to our next question. Mula kay Maria Areola.
Ang tanong ni Maria Ariola ay, Doc, anong gamot sa biik na namamaga ang tuhod o paa? Nako, tingnan natin kung saan ba nanggagaling yung pamamaga na ito. Kung may sugat ba ito na infect, no? Or kung ito ba inherent sa loob, no? Arthritis, no? May nakapasok na bakterya habang siya pinutulan ng ngipin or kinampon, no? So yung bakterya nang galing sa loob, nagpunta siya doon sa joints kaya nagka-arthritis, no? So these are inflammation of the joints. So inflammation, kadalasan to bakterya. So kailangan talaga bigyan to ng antibiotic dahil bacteria. So punta kayo sa tindahan ng BMEG Premium at ng San Miguel Animal Healthcare. Tingnan nyo yung blue natin na antibiotic. Ipainom mo for 7 days para talagang makontrol, minimum, makontrol yung pamamaga ng ating mga baboy, no? And of course, sa ngayon, kailangan mag-disinfect tayo gamit ang ating Protect Plus Gold sa ating mga kulungan kasi the fact na nagka-arthritis yung mga baboy mo, that means ang daming bakterya sa kulungan mo. Kailangan mong patayin yung mga yan. You reduce the count ng bakterya by disinfecting with Protect Plus or Protect Plus Gold. Yung Protect Plus Gold ay powder, very safe kahit may mga baboy. Isang sachet sa 1 litrong tubig or isang kutsarita sa 1 litrong tubig. Kung mas malaking babuyan mo, damihan mo, adjust mo lang yung dosage. At kailangan pag nag-disinfect ka, kumanta ka muna ng happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, tsaka mo banlawan. That means, kailangan may enough time ang exposure ng ating disinfectant para talagang mapatay niya yung mga bakterya na nagtatago doon sa mga ilalim ng tumigas na lupa, tumigas na dumi ng baboy. So, ganun kaganda yung ating Protect Plus at Protect Plus Gold. Ha? Let's go to our next question. Yung next question mula kay Mark Jan Tortor. Yung junior boar po namin, junior boar, ito ay mga 7, 6 months, no? Bago mag-mature at 8 months. Nagkapilay at hirap tumayo. Nag-inject po kami antibiotic. May epekto ba ito sa similya ng barako? Actually, maaring walang epekto sa similya, pero kung ang barako ay meron ng pilay, ang hirap na niyang makasampa, no? Or hindi na siya So, di ko lang alam kung gaano kagrabe yung pilay. Baka naman yung pilay ay minor lang, pero kung major yung pilay, like nabalian, na-dislocate, baka candidate na siya for culling. Again, ngayong Mayo, mahal ang baboy, baka pwede siyang ibenta, no? Huwag naman sana. Pero kung minor lang, no? Halimbawa, arthritis lang, maaaring makabalik yung baboy natin, okay pa yan, no? Ang similya, ibang kwento naman, no? Unless siguro in pain yung baboy, pero ang similya ay inherent talaga siya sa genetic ng ating mga barako. So, makikita mo yon pagka ikaw nag-AI, pwede mong aralin yung activity ng iyong mga similya. Pero mas nag-worry ako doon sa pilay, kung gaano siya kagrabe, no? So hopefully ma-assess yan natin, mapatingnan natin sa ating mga technicians. By the way, libre yung mga BMEG technicians natin, ha? Pwede nga po ipatingin yan, nakatrain yan sa maraming mga veterinaryo ng BMEG. O di kaya meron tayong mga distributor veterinarians, pwede ipatingin natin para ma-assess kung gaano kalala yung pilay ng ating barako. Alright? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Angelica Ebunia. Ang tanong ni Angelica ay, Doc, kung ang guilt ko po ba ay pilay ang isang paa sa likod, pangit ba itong gawin na? Yes! Guilt pa lang pilay na, paano pa nanganak na ng 15 yan? Nagbuntis ng 15, ang gatas niya ay dami-daming litro. Pilay na nga habang dumalaga, paano patatayo yan para kumain? So technically talagang candidate for culling ang mga may tama sa paa, no? Lalo pag dumalaga. Kasi ang buhay ng mga inahin ay yung paa, no? Especially pag paabutin mo yan ng ilang anakan, nako, kailangan talagang malakas at matibay yung kanyang mga paa. Alright? Let's go muna daw as early as now. Marami na nagpapa-shout out. Siyempre, yung mga nagtanong din, nagpapa-shout out. Di pa kayo happy nagtanong kayo, ha? Shout out kay Mark Jan Tortor, kay Angelica Ebunia. Hopefully, nasagot namin yung mga tanong ninyo. Of course, din kay Argel Barbosa, kay Lilibeth Flores, at kay Maria Teresa Ureta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana hindi po kayo masyadong naapektuhan ng init at lalo yung mga baboy natin, no? At nga habang ngayon ay kumukuha kayo ng inyong mga pamaypay at chinek yung mga baboy natin, tingnan natin yung ating commercial break. See you! Noon pa man ay tanaw ko na, mula sa alaga mo yan ang umpisa, na ang pangarap na tutuparin sa bawat umagang ika'y kapiling. Para sa malagong bukas, be the best. Galing sa akin ang success.
Malayo ang mararating basta tama ang katuwang. Be the best. Be galing. Be Meg. Pulidong kalidad sa produkto at serbisyo, kaya panatag ka. Be the best. Be galing. Be Meg ang kabiling. Para sa bagong pangarap na aalagaan. Be the best. Be galing. Be Meg ang kabiling. Oh, 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 oh. Be Meg ang kapiling. Be Meg ang kapiling. Tayo nagbabalik dito sa Tanong Mo Kay Doc dito sa Alagang Bimig Facebook page. Binabasa ko yung mga comments ninyo. We are 10,000! Mucho. Nagsasayo tayo from 9.7 to 10,000. Maraming salamat for staying in. Again, kung meron kayong mga tanong, i-type nyo lang sa comment section. At pwede din kayo mag-shoutout gaya ng aking Auntie Polly from Sikatonabuan. Hello, Auntie. Thank you for all the support. Ang dami-daming mga nagpapa-shoutout, but mababasa natin mga community managers. But for now, puntahan natin yung patuloy na tanong ng ating mga suking. Again, 10.4 na tayo. Bilis dumami. 10.4 thousand live na nakikinig. Sana po marami kayong matutunan. Let's go to our next question. Ang question natin mula kay Arhel Barbosa. Ito yung tanong mo. Anong feeds po ang papakain pag 5 months old na ang baboy gagawin ko pong inahin? Ayan, very good, no? Again, Arhel, mula pagpanganak hanggang 5 months, yan yung mga ideal na bentahan ng mga baboy natin. So, halimbawa, Arhel, ang promise ng Bimeg Premium around 147, that's 5 months, no, 150 days, dapat natimbang yan 93 to 97 kilos. Pero, kung gagawin mong inahing baboy yan, Arhel, gusto ko sa natin umabot siya ng 130 kilos, no, pagdating ng mga 7 to 8 months, no, minimum. So, kailangan talagang, huwag mong panipisin yung karne, no? So, kailangan talagang mula grower, pwede mo siyang huwag patabain pero mataas ang minerals, no? Kasi yung minerals yan yung mga naghahanda para sa kanyang paggagatas in the future, sa kanyang bone development kasi kailangan yung paa niya ay malakas and kailangan yung hormones ay maganda, so mataas sa vitamins A, vitamins D, vitamins E. So mula sa iyong grower feeds at 5 months, mamula 6, 7, kailangan pakain mo nating super nahinwan o yung ating super gestating feeds o yung ating dami biik, no? From 2.5 to 3 kilos every day para makuha yung tamang body score. Ang tamang body score na 3 ay hindi payat, di rin masyadong mataba. That means wala ka nakikita mga buto-buto kasi pag nakikita mga buto-buto, payat yan. Pero pag wala ka naman nakitang buto at di mo nakapay yung buto, sobrang taba naman yan, no? So, yung tamang body score lang na 3, no? So, para ma-maintain yan, kailangan talaga natin pakain ng super inahin 1 or gestating feeds from 2.5 to 3 kilos. So, for klaro yun, Arhel, no? Let's go to our next question. Ang next question natin ay from Lilibeth Flores. Nanganak po ang Mama Pig ko ng April 18. Okay. At meron na po siyang 14 healthy piglets. Congratulations, Lilibeth. Pero yung paa niya po ay may crack. Agoy, minsan po hirap siya tumayo. Ano pong vitamins or gamot na pwede ibigay? Ito yung sinasabi ko, Lilibeth, na unfortunately kapag tinamaan yung paa ng mga baboy natin, naapektuhan yung kanyang mga biik. Kasi nga, pag sabi mo nga ayaw tumayo, kailangan niyang tumayo para kumain. Kailangan tumayo para uminom ng tubig. At yun yung magiging gatas niya. So kapag ka nahirapan na siyang tumayo, nahirapan na siyang uminom ng tubig, kumain, talagang sunod niyan, mamamayat yung kanyang mga biik or wala siyang gatas, no? Kakagatin ng mga biik yung kanyang dede kasi nga walang gatas. So, start na yun ang problema natin. Hindi ko lang alam kung gaano kalala yung crack na sinasabi mo. So, maraming management. Number 1, we have to give antibiotic kasi nga ayaw mo na yung crack ay pasukan ng bakterya. So, pwede kayong pumunta sa ating mga veterinaryo, sa ating mga super samahan alagang Bimeg stores at itanong sa ating mga technician. But number 2, kailangan nating patigasin yung kanyang hoof, no? Kasi kung nag-crack yung hoof, patigasin mo yan. Pwede kang kumuha ng ating 10% na formaldehyde, no? So 10%, wag yung pure na formalin, ha? Yung formaldehyde ay haluan mo ng 10 times. So kung halimbawa 100 ml yung ginamit mo, haluan mo ng 900 ml na tubig para paapakin mo doon yung nag-crack na hoof, no? Patagalin mo lang. Tapos, kung halimbawa nilalangaw, kailangan mong sprayhan ng mga panglangaw, yung mga spray na panglangaw natin na Gentian Violet base. And then, of course, para tumibay yung buto, kailangan mong bigyan siya ng
Multi-V, no? Or di kaya yung ating injectable na Norovit. Again, it will help in the pagpapatibay ng mga buto. But, importanteng i-assess natin kung talagang kaya pa ba niyang magbuntis. Kasi kung halimbawa, maiwalay niya, makalampas siyang maiwalay yung kanyang mga binubuntis, ay baka kailangan talaga natin siyang i-retire kasi lalong mahirapan tayo in the future pag pilit natin gawin, inahin pa ang baboy na ito. Yan? Hopefully, klaro yun, Miss Lilibeth. Let's go to our next question. Our next question ay mula kay J.R. Ignacio. Nakunan po ang inahing baboy ko nung bagong taon. Ay naku, ang tagal na nito. My goodness, but 4 months ago, after po ito, naglandi po siya at sinaksakan ko po ng similya pero di pa po nabubuntis. Naglalandi po ulit, 2 beses na po ito nangyari, naglalandi pero di pa rin po nabubuntis. May pag-asa po ito mabubuntis? Wala na po. I mean, may pag-asa mabuntis pero ang laki ng investment mo, ang laki ng sasayang sa'yo. That means, pag ganito talaga yung baboy natin, hindi talaga siya pang inahing baboy. Again, ang mother pig is very good ang hormonal development. Ganito na hindi magandang magkapit ng biik, matagal maglandi, may problema siya sa kanyang hormonal development. So pag may problema siya ngayon sa hormonal development niya, may problema ito sa paggagatas in the future. Alam ang katawan nito ay maaring hindi well developed kasi nga hindi siya pang nanay. So in the daily costing, mas lalong marami kang gastos kaysa kita nito. So again, para mabawasan yung sakit ng ulo, pag alam mong may problema sa hormones, may problema sa paglalandi, matagal maglandi, matagal manganak, matagal nahihirapan kang paanakin kasi matagal yung next na interval, ganun mga problema, tingnan mo talaga kung tama ba yung breed, pang nanay ba siya. Kung hindi, call and invest on a good sow quality. Alright? Let's go to our, dalawa na itong ating papa-shout out. Pa-shout tayo kay Ron Ilorde, kay Michelle Villecabdim, tama ba? Vilcabdim, kay Maelo Jane Torreña, kay Winnie Cruz Navaja at kay Jessie Galanza. Hello, hello, hello. Sana marami kayo natutunan sa ating seminar ngayon. Also kay Reynaldo Abordo Jr., kay Maria Castillo, again, kay Auntie Martinez Albert, and kay Lolita Dangkalan. Magandang hapon po sa inyong lahat. And marami kaming mga super samahan na naikutan. Kung kayo man ay galing sa mga super samahan namin, again, hello, hello. Alam ko marami sa inyo ay gusto magpa-shoutout, mga umaten, pero nakalimutan ko na mga pangalan. But again, ngayong Sabado, nasa Negros Oriental kami, nasa Kabangkalan. So kung kayo ay nasa Kabangkalan area, dyan sa Negros Oriental ba? O Occidental pa lang, Kabangkalan, kita-kita tayong Sabado ng umaga. Hopefully, libre po ang seminar natin at libre yung tanghalian. So, see you there. Okay? Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Jade Makula. Ang tanong ni Jade ay, ano po ang mga sinyalis ng paglalandi ng inahin? Ako, ang very klaro na naglalandi ang dumalaga or inahin ay pagsakyan mo sa likod, no? Standing heat, at pag sinakyan mo, tumatayo siya, lumalaban, nagsisquare ang kanyang mga paa, tumatanggap sa iyo at ang tenga ay gustong-gusto, yan yung saktong-saktong naglalandi. So, diyan ka magmamarka, kung kailangan mong mag-AI, maaring bukas ng hapon. Umaga yan, 6 a.m., tumayo nung sinakyan mo, lumalaban. Mamayang hapon, ang first na AI mo, and then bukas ng umaga ang second na AI, no? Para ma-hit mo yung 27-hour estro cycle ng mga baboy natin. Yung mga pamumula ng ari, yung mga paglalaway ng ari, yung mga tayo ng tayo, those are hormonal signs, no? Maari silang palabas pala yung hormones, kaya nagaganyan, pero pag sinakyan mo ayaw, magbibilang pa ng ilang oras bago talaga maging saktong mag-standing heat. So, again, sakyan mo sa likod, no? Kung sino yung lumalaban, yun yung naglalandi. That means ready na siya na tumanggap ng barako. Klaro yon. Let's go to our next question from Michelle Villecab. Pwede po bang paligo ng buntis na inahin? Yes! No? Lalo ngayong tag-init, di ba? Mas lalo yung mga buntis na nanay. Kailangan kumain yan. Lalo pag yan ay in 2 weeks, kailangan malakas kumain yan ad libitum. So, walang problema sa pagpapaligo para kakain ng mga buntis. Lalo ngayong summer, ang ginagawa ko kasi, binabasa ko ang sahig. Okay? Now, bakit ba yung iba ay takot magpaligo sa mga buntis? Kasi may mga buntis baboy na halimbawa nilalagnat, no?
nilalagnat sila kasi alam mong nagsisimula yung sakit, no? So, pag alam mo naman talaga na ayaw kumain, ayaw gumalaw, ayaw tumayo, tapos pag nilagyan mo ng thermometer, mataas ang temperature, nasa 41, 42, huwag mong paliguan kasi alam mo may lagnat, no? Pero ang premise ko nito na kailangan paliguan anytime, lalo pag masyadong mainit, ay kapag normal yung pagbubuntis ng baboy natin, no? So, syempre, like gaya ng mga may sakit, no? May mga lagnat, ayaw kumain, syempre huwag nating paliguan at tingnan natin kung ano yung nagkukos ng kanyang ayaw pagkain, no? So, hopefully klaro yon, but ngayong tag-init talaga kailangan paliguan para kumain yung mga buntis na tinababoy. Let's go to our next question mula kay Teresa Ureta. Kailan po pwedeng paliguan ang mga biik at pwede po ba na araw-araw ibigay ang Multivit Elec-V? Kailan paliguan? Yes. Kumpara sa mga fatteners or mga nanay na ang temperature na kailangan nila ay 18 degrees, 21 degrees, ang mga bagong panganak na biik, kailangan nila ng 32 degrees centigrade. Kasi galang sila sa mga matres na ang temperature ay 40 degrees. So, yung mga bagong panganak na sanay sa mainit na matres, no, sa loob ng matres, wag mong paliguan, no? Kaya dito sa mga bagong panganak na biik, kailangan, grabe yung brooding lamp natin, no? Yung init talaga ay hindi bababa sa 32 degrees centigrade. So, dahil kailangan ng 32 degrees, huwag mong paliguan, di ba? So, dry clean lang tayo. Usually, critical yung 2 weeks, no? Dry clean lang tayo, tapos, kung kailangan mo magpalinis, pag natanggal na yung dumi, yung flooring lang, pag alam mong summer talaga, at sila ay mga nasa lampas 2 weeks na, at alam mong nainitan din, huwag mong i-direct lang tama ng tubig. Yung flooring lang, para matanggal lang yung mga dumi na tumigas, tapos, kaya nung paliguan, pag alam mong nagwalay muna, syempre pag walay, bawal din paliguan. Kasi nga, nawala ang nanay, nawala ang gatas ng nanay, nawala init ng nanay. So, sila din ay depressed, no? So, wag mo rin paliguan. Pero pag alam mong paglipat mo doon sa bago niyang kulungan at medyo naka-recover na, pagkatapos mong bigyan ng combination ng Elec-V at Multi-V, nakikipaglaban na sa mga baboy, ay doon, pwede mo nang paliguan niya ngayon at doon na kailangan nilang malamigan kasi yung nasa nursery na, nainitan na yon, medyo may taba na yon, gusto na rin yun ng mga 25 degrees centigrade. So, kung ang temperature ay abot ng 46 degrees centigrade, paliguan mo na yung mga yon. So, again, ang critical lang ay yung mga bagong panganak na biik, first 2 weeks mula pagkapanganak. Alright? Hopefully, klaro yon. Let's go to our next question. Pwede daw po ba na araw-araw ibigay ang Multivit Elec-V? Okay, wala namang problema kasi these are supplements, no? Pero kung araw-araw, tandaan natin ng ating BMEG Premium, hello, yung mga naka-BMEG Premium dyan, yan ay fortified sa vitamins, minerals. So, kung alam mo nyo naman na kumakain sila ng ating BMEG Premium, hindi naman kailangang araw-arawin. Kailangan natin magbigay ng Elec-V at Multi-V pag may mga unnecessary stress. Halimbawa, winalay sa nanay, nilipat ng kulungan, pag sobrang init, makakatulong yung electrolytes, gaya na sabi ko kanina. Pag halimbawa, ulan-init, kasi minsan may mga area ngayon na ulan-init, pabago-bagong panahon, or magulo, no? Minsan nagpipiesa na, iingayan yung mga baboy, nasi-stress, parang dumadaan sa mga babuyan nyo sa labas, so maaari makatulong yung mga ganyan. Pag may mga unnecessary stress, lagyan natin, painumin natin ng kombinasyon ng Multi-V at Elec-V. Alright? Hopefully, klaro yon. Let's go to our commercial break. Balikan natin yung mga nagsa-shout out at let's say hi to our fans na nandito, but for now, enjoy our break. Mal, kita mo bang nakikita ko? Na malulusog ang mga alaga natin? May iba pa ako nakikita. Oh! Dream come true! Ang BMEG Premium, kitang-kitang mas pinagaling. Ganadong kumain, malusog, mabigat, may kalidad, at may kontrabaho formula pa. Ang galing! BMEG Premium, kitang-kita ang galing. At tayo nagbabalik dito sa Itanong Mo Kay Doc sa ating Alagang BMEG Facebook page. Pag hindi nyo pa kami friends, kasi napadaan lang sa wall ninyo, i-like nyo lang ang ating Facebook page na Alagang BMEG at i-share ang ating Itanong Mo Kay Doc today para malaman ng mga kapitbahay nyo. No? Hindi pwedeng kayo lang ang magaling mag-alaga ng baboy. Baka yung kapitbahay nyo hindi marunong, bigyan na bigyan ng sakit sa'yo. So kailangan yung community ninyo dyan ay marunong mag-alaga ng baboy para lahat kayo healthy ang mga baboy, no? I'm so happy kasi nandito si Sir Ryan Paul Mabasa, yung ating ASM ng ating Negros. Nandyan tayo sa Kabangkalan ngayong Sabado ng umaga. Andyan si Sir Ryan, no?
mabasa, makikita nyo yung ating poging ASM dyan. Say hi din tayo kay Eileen Caso from Bukidnon, kay Josie Ligara ng North Cotabato. Nandyan kami pala ngayong May, babalik kami dyan sa Cotabato. Hindi ko lang alam yung specific date. Negros, Sibulan, Negros Oriental. Malapit ba ito sa Kabangkalan, no? Coco Martino, baka gusto yung umaten, at kay Jimboy Santiago. Bago pala ako mag-proceed, no? Again, next week ay, ngayong Sabado na sa Kabangkalan, Negros Oriental tayo, but next week, Miyerkules, tayo ay nasa Hinatilan, Poblasyon, Hinatilan, Cebu South. Tapos, Huwebes naman ay nasa Poblasyon, ayan, importante ito, South Cebu, nasa Dumanhog ba tayo? Tama ba yan? And then, Tabugo naman tayo ng Friday, North Cebu, at Sabado naman next week, May 9, ay nasa Liloan, North Cebu naman tayo. Ayan, yung mga taga Cebu, abangan nyo kami dyan. Yung ating super samahan ng ating alagang BMEG ay nandyan sa North at South Cebu next week. Alright, let's go to our next question. Ang saya-saya ng mga super samahan. Let's go to Poy Kuwaw. Ang tanong ni Poy ay, Doc, dapat po ba monthly ang deworming? Ayan, magandang tanong ito kasi kailangan mag-deworm. Kasi kain ka ng kain ng feeds, hindi naman lumalaki kasi yung pala puro bulate, no? So, importante, ang life cycle ng bulate on the average, ang dami kasing bulate sa loob ng katawang baboy. May threadworms, may roundworms, may kidney worms, ang dami-daming bulate. But on the average, ang life cycle nila ay 45 days. So, bago mag 45 days old yung mga biik mo, purgahin muna gamit ang ating bulatigok, no? Dalawang bulatigok natin, yung pang-growers at fatteners at pang-nanay, barako, yung ating 20% na bulatigok. Yung ating namang single dose na pang-biik, gaya nitong mga less than 45 days old, ay yung ating bulatigok single dose or SD, no? So, bago pa lang siya iwalay, purgahin na natin para pagwalay, lalo pa pag binibenta nyo yan, maganda yung tubo ng baboy natin kasi walang bulate. Now, every 45 days, dapat tayong mag-deworm uli, no? Hindi naman lagi-lagi. Every 45 days. So hanggang ibenta mo yan, mga once or twice mo pang purgahin bago ibenta para talagang maganda yung tubo ng mga baboy natin. Sa dumalaga naman, kailangang bago i-breed, purgahin natin gamit ang ating bulatigok 20%. Bago i-breed, tapos every time nagpapasuso, mag-aantay ng bago i-breed uli o yung dry sow stage nila, purgahin uli gamit ang ating 20% bulatigok. So may schedule ng pagpupurgad, kailangang strategic kasi stress din pagpupurga di ba? Kasi ipaprocess siya ng baboy. So kung hindi kailangan, wag naman nating ibigay ng ibigay, no? Yung mga panahon lang na kailangang malinis ang kanyang katawan para walang nag-share doon sa kinakain nilang feeds. Okay? Let's go to our next question. Ang next question mula kay JR Ignacio. Hello JR, ilang beses po pwedeng pag-anakin ang inahing baboy? Nako JR, pag umattend kayo ng alagang BMEG Super Samahan, meron tayong standards na dapat memorizein, 3. Okay? Dapat ang inahin mo ay nanganak ng hindi bababa sa 12. Okay? So pag nakuha mo yung 12, pwede pa yan. Pero hindi lang yung dami ng biik. Kailangan ang mga biik na pinapanganak niya ay hindi bansot. Ano bang normal na timbang ng biik pagkapanganak? 1.5 kilo. So kung maraming bansot, abay, may problema na tayo dyan, no? At ang last ay kailangan maganda ang kanyang gatas, no? That means malaman mo maganda siya maggatas pag ang mga biik na winawalay niya at 30 days pagkapanganak ay hindi bababa sa 8 kilos. So, 12, minimum na 1.5 ang timbang pagkapanganak at 8 kilograms pagkawalay. Pag nakukuha mo pa to, that means pwede pang paanakin. And on the average sa mga farm, 6 to 7 farrowings, kayang-kaya pang makuha ang mga numbers na to. So that means, pag hindi mo nakukuha ang number na to, halimbawa, Doc, konti na lang yung biik, Doc, marami ng bansot, Doc, bansot na pagkawalay. Time to review kung tama naman yung management mo, ayaw talaga ng nanay, time to review kung kailan ang ikal at baka mas practical ng bumili ng panibagong batch ng mga dumalaga. Right? Klaro ba yon? Let's go to our next question. So 6 to 7 on the average. Yung iba 8 kung backyard talaga, Doc, kaya pa Doc, no? Kasi happy pa ako sa 12, no? Medyo isa lang naman yung ano. So on the average, so kailangan talagang malakas ang mga paa. Okay? So ganito daming average na anakan ng mga nanay natin. Let's go to our next. Mula kay
Rafi Pax. Doc, okay lang ba sa day 1 magturok ng iron sa biik para isahang stress na lang? Naku, kailangan mo talaga umattend ng ating seminar. Kasi, kung gusto mo isahang stress lang, no? Kasi kailangan nga naman, no? Kailangan mo ilagay sa day 3. Okay? Day 3 kasi napaka-importante na walang didisturbo sa pagsuso ng nanay. Kasi doon sa unang gatas, kailangan makuha yung mga biik. Nandun ang colostrum, nandun yung magic. So pagka marami kang ginawa sa day 1, talagang hindi makakukuha yung optimum ng colostrum. At yung tanong mo na day 1 mag-iron vet or mag-iron dextran, yun ang problema. Kasi kailangan ang rule sa iron, kailangan makasuso muna siya ng colostrum or gatas para may buffer yung kanyang iron. Tandaan mo, ang iron ay kalawang. Pag kinakain niya ng mga biik, in-inject mo yan sa mga biik, no? At day 1, na wala pang gatas, hindi pa niya nababuffer yung kanyang katawan, maaring toxic yung iron. Toxic, ano bang signs ng toxicity? Nananamlay, magtatae, or magna-nervous signs. Kasi nga, wala pa siya nainom na gatas, binigyan mo na ng iron. Kaya ang iron talaga, ang rule dyan, kailangan makasuso muna siya ng colostrum or unang gatas bago ka mag-iron, kaya nilalagay siya, ini-inject siya sa day 3. So kung gusto mo maghanap ng magandang iron, meron tayong San Miguel Animal Healthcare iron dextra natin, yung ating iron vet, 1 ml lang bawat biik, no? Pag inilagay mo yan sa day 3, pagkatapos mo ko yung colostrum, doon mo, sabay-sabay sa day 3, doon mo putulin ng ipin, yung dulo lang, pagputol ng buntot, magkapon, doon ka, isang stress. Pero day 3, wag day 1. Klaro ba yun, ha? Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Lilibeth Flores uli. Ang tanong ni Lilibeth ay, ano pong gatas ng Bimeg ang pampagatas? Ano pong feed siguro ng Bimeg ang pampagatas? No? So anong feeds ng Bimeg? Yung ating super inahinto, dami gatas. No? Pinapakain natin yan sa mga baboy, mga 1 month, 3 weeks, or 2 weeks bago mga anak. No? Depende sa management style nyo. Kung gusto mo talaga ng maraming gatas, kailangan ad libitum going towards at least the last 2 weeks bago mga anak. Super inahinto, so ad libitum. So depende yan sa dami ng kanyang binubuntis. So again, ang technique din dito, hanggang gustong kumain ng mga inahin 2 weeks before mga anak, pagbigyan natin. Kung umaabot siya ng 6-7 kilos, that means ang dami niyang binubuntis. Kaya hayaan mo lang, huwag mong pigilan para wala kang bansot. Lahat ng biik mo pagkapanganak ay hindi bababa sa 1.5 kilograms. No? Para kasi yung kulang ng pagkain, dahil kinukulang mo ng dami gatas, lactating feed, super inahinto, yan yung dahilan kung bakit nababansot yung biik pagkapanganak. No? So anong feeds pampagatas? Super inahinto ng Bimeg Premium, dami gatas. No? Klaro ba yun, Miss Lilibeth? Ang daming tanong dito, no? But for now, pag-hi muna tayo sa Misamis Oriental, kay Jessila Torremoro. Meron tayong Bimeg technician from Antique, Romela Elepan. Ay, meron tayong super samahan dyan, Romela sa Elepan, no? Sa Antique. I think mga May pa yan, no? Miss Ruby, hello from Cabangcalan City. Hey, Ruby Ann Barcelona, yan ating host sa ating super samahan. Ngayong Sabado, ayan, again, sa lahat ng mga taga Negros Oriental, kung kayo ay nandyan sa area na yan, attend tayo sa Sabado. Kay Marjan Pig Farm, hello. Kung mainit dyan, Marjan, ha, make sure yung ating management ngayong summer heat, bigyan natin ng ElecV ng San Miguel Animal Healthcare. At kay Ronan Navales, hey Ronan, alam kong si Ronan ay kabimeg natin dyan sa Mindanao. Magbabalik tayo dyan sa, ano ba ito? Dyan sa Jensan area, ngayong May. Ang dami nating schedule super samahan. Tingnan nyo lang, abangan nyo lang ang posting ng mga super samahan natin sa Alagang Bimeg Facebook page. Alright? For now, para dun sa mga hindi pa nakakaalam kung anong nangyayari sa isang super samahan, panoorin natin ito. Umpisa na ang sabay-sabay na super samahan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kahit tapos na nga ang fiesta rito sa Sariaya, Quezon, ay extended ang saya at selebrasyon.
mula rito sa Francisco A. Sapigaw Sports and Cultural Center. Maaga pa lang dagsana yung ating mga kabimig para makilahok. Our winner of brand new motorcycle with Colon Colon. Congratulations! Thank you, Bimek! Todo na ang kasiyahan dito sa Valladolid Gymnasium sa Carcar City para sa BMEG Premium Super Samahan Launch. Malaking tulong ito sa amin hanap buhay. Sa paghatid namin ng feed sa babuyan namin. Maraming salamat, BMEG. Thank you so much sa inyong walay tumas na pagsuporta o pagsali sa ating mga pagtutuloy. Fiesta feels talaga dito sa Los Amigos Gym, Davao City. Super kasi yung energy ng ating mga drum beaters pati marching band. Be the best! Be it! At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama niyo si Dr. Eugene Mendez sa Alagang BMEG Facebook page. Sabi pala ni Miss Ruby dyan sa Kabangkalan ngayong Sabado ay sa Kabangkalan City K-Center yung venue ng ating Super Samahan. Malapit daw yan sa plaza. Excited na po silang tanggapin kayo. Ang Super Samahan, gaya na nakikita ninyo ay para itong fiesta, no? So may mga palaro, may mga hog racing seminar, no? Ako talaga yung nag-seminar dyan sa Kabangkalan ngayong Sabado. Ang importante dyan yung libreng pagkain. Laging may barbecue, may libreng lunch, no? At more importantly, marami tayong mga, make sure na makakuha kayo ng ating babayology, yung super babayology kasi nandyan yung guide, no? Complete guide mula pagpanganak ng biik hanggang pagbenta, mula pagpili ng dumalaga na gagawing inahin, hanggang mga anak yung inahin, nandyan yung kailan bakunahan, anong mga bakuna, gaya naman katanong sa parvovirus, andyan yung ilang ml ang vaccine, kailan purgahin, kailan bigyan ng vitamins, kailan bigyan ng supplements, andyan lahat, no? Pati feeding. So, make sure na paglabas niyo sa Super Samahan ay may dala-dala kayong BMEG Biology. Ayan. We're down to our last questions kasi ang bilis ng oras, gagaya ng bilis ng panahon. Pero mag-greet lang tayo kay Joel Mendigao. Magandang hapon sa iyo. Kay Abeth San Juan, Sir Abeth. Magandang hapon po. Kay Melines Macheaven from Corelia, Bohol. Oy, saan na? Kumusta man mo din ha? Piesta na mo uli. Diyoko, piesta na mo sa Luway, Bohol, May 31. Kauntag baboy din ha. And from Calapan City, kay Imoy Espirito, magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po'y tuloy-tuloy sa pag-alaga ng baboy kasi maganda na ang presyo ng baboy ngayon. Nasa 205 to 250 na ang bilihan ng baboy dito sa Luzon. So sana po'y tuloy-tuloy pagtaas ng baboy niyo dyan para medyo mas mataas ang kita natin. But for now, tingnan natin yung ating next na question. At ang next question natin mula kay Arthur Cortez. Ang tanong ni Arthur ano po bang gawin pag tinamaan ng ASF ang baboy ko? Hay, Diyos ko. I'm very, very sad. But again, sa ating Super Samahan, ang first topic natin ay paano maiwasan ang ASF. Kasi, kailangan iwasan ang ASF kasi Arthur, walang gamot sa ASF. Wala pang bakuna. At kapag tinatamaan yung mga baboy natin, talagang mataas ang chance na talagang mamatay ang mga baboy natin kasi nga wala pa silang immunity. Maraming iba ang pag naka-recover ng 3 months ay naging normal, no? They become very hyperimmune, mataas ang kanilang immunity and di na sila magshe-shed, no?
pag nakalampas ng 3 months mula nung tinamaan. But kung halimbawa talagang babasak yung baboy natin, kailangan talaga natin itong ilibing, sundin natin yung guidelines ng LGU, huwag talaga natin itong ibenta kasi pag binenta natin, napakahirap kontrolin na ito'y mapunta sa ibang mga babuyan kasi pag ito'y nakain, pag itong mga dugo nito ay kinatay mo, ang dugo, ang dumi, lahat ay carriers ng virus. So talagang we have to follow guidelines, no, Arthur, no? Next question natin mula kay Annabel Lorayna. Yung baboy ko po ay 7 months na pero hindi pa po naglalandi. 7 months na pero hindi pa po naglalandi. Ano pa ang pwedeng gawin? Mga antayin mo hanggang 8 months, no? And pakitingnan ng timbang, no? Kaya gusto namin sa ating mga super samahan, ang paraffol sana ay timbangan, no? Kasi kailangan talaga si Backyard may idea talaga kung normal ba yung timbang ng mga baboy nila, no? So, halimbawa, 7 months na pero 90 kilos pa lang ay talagang wag mong piliting paabuti ng 8 months at gawing inahing baboy, no? Kasi talagang hindi siya pang nanay, no? So, paabuti mo ng 8 months, no? Baka naman, no? But usually, average na landi ng dumalagay, 6 months. So, baka lang na-mintis mo naman to, baka lang di mo lang nabantayan, no? Pero kung talagang hindi siya naglalandi ng 6-7 months, paki-check ng kanyang timbang, baka hindi siya pang inahing baboy. Tingnan mo ang development ng kanyang mga magiging indicator sa inahin, ang kanyang mga dede, ang kanyang mga ari, ang kanyang, no? Tingnan mo yung kanyang katawan, no? Ang kanyang tayo ng kanyang paa, no? Kung talagang, Doc, hindi ako sure, no? Hindi pa nga naglalandi, 7 months na, payat pa, maliit ang timbang, wag mo talagang pilitin. Sakit ng ulong ibibigay mo niyan, no? And sana makahanap kayo ng magandang source ng breeding guilds. Alright? Let's go to our next question. Mula kay Alisa Villarmino. Meron po ba kayong seminar para sa pag-alaga ng baboy? Yes! Meron kaming super samahan, hog racing seminar all over, no? Kaya nga ay antabayanan nyo lang ating Alagang BMEG Facebook page kasi pinopost namin dito yung schedule namin. Hindi pa namin na-post yung Kabangkalan City sa Alagang BMEG, but baka i-post din namin. But next week, po-post namin yung sa Cebu, ha? See you there. Next question kay Dims Rivas. Ano po bang pwedeng ipainom sa baboy na nangihina? Ayan, kanina sabi ko, nangihina dahil sa init ng panahon, nangihina dahil sa dehydration, nangihina dahil sa taas ng humidity. Bigyan natin ng kombinasyon natin ng ELEC-V, electrolytes, sodium, potassium bicarbonates, at multi-V, no? B-complex, pampaganang kumain, pampaliksi, pampagana, pampalisto. Doon na tayo magsimula, no? Kasi baka lang talagang kailangan lang i-shake yung katawan para umikot yung metabolism with our ELEC-V and multi-V. Kung ayaw pa din, baka may sakit, post mo ulit, ha? Kung maganda may picture para makita natin. Let's go to our next question. Mula kay Susan Rebutok. Doc, saan po nakukuha ang parvo? Paano ito maiwasan? Ang parvovirus ay nakukuha sa mga kapwa baboy, no? Ang mga kapwa baboy ay nadala ng hangin, kapitbahay mo tinamaan, paghinga ng baboy mo, nahawaan siya, nadala ng mga tao, technician, biyahero, chismosa mong kapitbahay, mga anak mong galing sa labas, di pinapasok ka agad sa baboy mo, hindi ka nag-foot bath gamit ang Protect Plus Gold, lahat ng yan maaaring magdala ng parvovirus. Problema, nandiyan na yan sa mga baboyan natin, paikot-ikot na lang yan, maghahanap yan ng dumalagang buntis or inahin na buntis, papatayin niya yung baboy, kaya magiging parvovirus abortion, no? At dahil ito ay virus, ito ay kailangang bakunahan, no? So meron tayong schedule ng vaccination sa parvovirus, Leptospirosis erysipelas. Like any vaccine, kailangang mabakunahan ang mga dumalaga pa lang bago ma-breed. Nakadalawang vaccine sila. And tuwing dry sow, tuwing pagkapanganak, habang dumidede at 2 weeks na nagpapadede, bakunahan ulit yung nanay para by the time na iwalay ang kanyang mga biik in 2 weeks, protected na ulit sila sa parvovirus. Maganda yung bakuna, very effective. Parvo, Leptospirosis erysipelas ang laman nun, kaya all common sa backyard na abortion ay mapoprotektahan pag tayo nagbabakuna nitong vaccine na ito. No? Let's go to our question from Daryl Ligutom. Ano po kayang dahilan ng hindi normal na pag-ihi ng baboy? Simula po 6 days mula pagkapanganak, hindi po normal ang pag-ihi niya. Well, maraming dahilan, no? Number 1, which is very common, ay UTI ng mga inahing baboy, no? Kasi kapag kapanganak, yung bacteria na galing sa matres or galing sa dede ay maaaring pupunta doon sa kanyang cervix or doon sa kanyang vagina. So, nagkukos ito ng infection na gaya ng mga tao ay tinatawag na UTI, no?
Ano pa ba? Of course, mga stones formation, no? So isa-isahin natin sa UTI, i-check natin. Well, kung ito'y bacteria, let's start with the right medication ng antibiotic, no? Punta tayo sa ating suking tindahan at tingnan yung ating Doxavi, no? Ay, tuloy-tuloy lang 7 days to 14 days na magpapainom para talagang papatay yung bacteria. We have to make sure na bigyan natin ng mga acidifier, no? Para again, nakakatulong kung yan ay stone formation, no? Punta tayo sa ating mga suking tindahan at maghingi kung anong magandang acidifier, no? But let's start with, make sure na unlimited yung tubig, no? Make sure na tuloy-tuloy yung tubig kasi para ma-flush out yung bacteria, especially kapag tayo nagbigay ng antibiotics. Alright? Let's go to, I think we're down to our last 4 minutes. Medyo, this is our last 2 questions from John Saludo. Paano po malaman na buntis ng baboy? Ay, marami tayo, like for example, hi ko lang si Dean Anderson dyan sa Isabela kasi talagang yung kanyang mga technician na nag-iikot-ikot at gumagamit siya ng kanilang pregnancy tester, no? They make sure talaga na na-convert, na buntis yung mga baboy with a pregnancy tester. So, hopefully lahat ng mga technicians ng BMEG ay magkakaroon ng access towards a pregnancy tester para matulungan kayo, no? Talagang mataas ang detection rate natin na talagang buntis yung baboy natin. But for now, habang wala kayong pregnancy tester, very practical, ay ayaw maglandi. Siyempre, pag nagbuntis siya, kahit na may barako or amoy ng barako, pag tinanding heat reflex mo, talagang ayaw niyan. Kasi nga, on the way siyang buntis, no? Unfortunately, medyo later stage may makikita yung cut ng kanyang tiyan kung talagang siya ay buntis. Kaya talagang kailangan talaga yung pregnancy tester para mas maaga mong detect kung kailangan mong i-rebreed ulit yung baboy natin, no? So, pregnancy tester. Okay? And to our last question, no? Maraming salamat sa lahat ng mga nandito. For now, let's go. Oy, hindi pa rin tayo bumaba sa 5,000. Nagdudumi po ang biik, galing kay Jonard Ganaba. Nagdudumi po ang mga biik ko. Nagsisimula sa isa lang hanggang sa lahat na po ng biik. Naku po, that means kumakalat ng bacteria. At kung yellowish po ito, minsan may kulay gatas, ano pwedeng gawin? So, klarong-klaro from the description, no? This is E. coli infection or colibacillosis, no? So, tanong, paano nakapasok tong bacteria na to? So, maaring 1, galing sa nanay, no? So, that means ang nanay mo, hindi mo linisan, hindi mo binigyan ng medication bago manganak. So, napasa niya mula nanay hanggang biik, yung E. coli na yan. Others also coming from other baboy, no? Yung mga tao galing sa kabilang babuyan, pumunta sa iyo, nadala sapatos, tsinelas, no? Ikaw na nagpapakain, di ka nag-foot bath, no? Di ka nag-disinfect sa iyong mga paa. So, niyadalhan mo ng bacteria yung mga babuyan mo. So, this is E. coli bacteria. So, again, very important ang disinfection para mamatay yung mga bacteria. Antibiotic medication. Meron tayong antibiotic sa San Miguel Healthcare. And then, sabayan mo yung antibiotic na yun ng ating electrolytes, ELECV, para hindi bumagsak yung katawan ng baboy due to dehydration, no? So, antibiotic plus ELECV, ipainom mo for 7 to 14 days hanggang tumigas yung dumi ng baboy. Yan kailangan. And then, dahil nga biik ito, kailangan mainitan, no? Kailangan ibaba yung ating brooding lamp, bigyan ng init at 32 degrees centigrade para lalaban yung katawan ng baboy, hindi babagsak dahil sa E. coli infection. Alright? Hopefully, klaro yon. Before tayo mag-end, I just would like to greet Haraga Glorian from Bulan, Sorsogon. Meron bang super samahan dito? Oy, Sorsogon, meron bang super samahan dyan? Alam ko maraming mga barangay seminars dyan, no? Itanong natin sa ating mga taga Sorsogon. Wala na bang seminar sa Katmon? Naku, parang wala pang Katmon, no? Sir Derek, may Katmon ba? But I think wala pang Katmon ako nakikita, but marinig nila to, no? Yeah. And from Christina Lyson. Hello, Ma'am Christina. Sana po magkita-kita tayong lahat. And for now, bago ako magpaalam, I just would like to thank you sa lahat. Again, nakasalamuha namin sa ating super samahan. Yung nakita namin face-to-face, sinabi yung, Dok, nakita sa Alagang BMEG Facebook page lang kita napapanood. Ngayon talagang nakita nyo na ako in person. Sa mga hindi pa namin nakikita, kita-kita tayo dyan simula sa Kabangkalan this Saturday. Maraming salamat sa inyong pakikinig. For 1 hour, tayo ay nasa 4,000 pa rin kahit patapos na. Ito po si Dr. Eugene Mende. Maraming salamat. At bago ko magpaalam, panoorin nyo si Noel Cabangon para sa theme song ng BMEG Premium Super Samahan. Bye! Sa umaga, pagsikat ng araw, pag-asa ng aking natatanaw, panatag ang aking damdamin.
kasama, katuwang sa pagsikhay, ang bukas na aking pinapangarap ay pag-unlad na matutupad. Dahil nariyan ka sa hirap at ginhawa, samahang bimig sa tuwin ay kasama. At sa pagsapit ng takip sining, mga mahal sa buhay ko ay kapiling. Karamay sa aking mga ngiti, pasasalamat sa biyaya at pag-ibig.